Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung nagustuhan ko dito sa bahay ni Amo? So, yung kahapon ko na video is about ano yung ayaw ko dito. So ngayon, yung gusto naman. So hindi naman lahat ng amo is na perfect talaga nila yung pagkamasamang ugali or na perfect nila, may mga ugali yung mga yan. So ito yung mga ano na gusto ko dito sa amo ko kahit papano, kaya kahit papano pinili ko pa rin na i-renew kaysa sa maghanap uli ako ng panibago tapos bagong pakikisama tapos hindi mo din alam yung ugali, mas malala pa. So at least ito gamay ko na, hindi na ako naiilang. So ano nga ba yung ano, una, yung nagustuhan ko dito sa amo ko, syempre yung may sarili akong kwarto. Nung bago or nang hindi pa ako nakapunta dito, ang nakalagay sa job order, share room sa bata. So yun yung worry ako nung una. Pero nung nalaman ko na may sarili akong kwarto, doon ako mas natuwa kasi yung kwarto talaga yung comfort zone ko. Ito yung ano, ito yung lugar kung saan success sa lahat. Ayan. So tumatagal ako dito sa kwarto. Alam nyo, pag nasa labas ako, inaantok ako kapag nagtatrabaho. Pero pag nandito na ako sa kwarto, sobrang ano ako, sobrang alive. So, yun daw yun, kapag nasa isang lugar ka na wala kang ka-interest, ibig sabihin, hindi mo ano yun. Dito ako sa kwarto, hindi ako inaantok. Ayan. So, inaabot ako ng anong oras. Next, na gustuhan ko dito sa amo ko, yung kada umaga is may galang sila. Yung nag-good morning sila. Yung pag nakita kanila na ganyan or umaalis, nagpapasalamat or nagbababay, yun yung gusto ko. Hindi katulad ng ibang amo na walang pakialam. And yung amo ko, kapag may gala yan sila, limbawa mag-out of country sila, limbawa punta silang Singapore o kahit saan, magsasabi yan sa akin 1 week pa. Sunod na linggo wala kami dito sa bahay, ganyan, pupunta kami ng ganto. So nagsasabi siya sa akin para nakakapaghanda ako. Yung ibang amo is hindi, gugulatin ka na lang, sabihin nila na kuhanan mo ko ng kunin mo yung maleta kasi aalis kami, ganyan. Hindi, yung amo ko ano talaga, pinapaalam niya sa akin yung mga desisyon nila sa buhay. So yun yung maganda kasi mas nakakapaghanda ako, hindi ako binibigla. Ayan. So nakakapagbili ako ng kung anong kailangan ko sa sarili ko, nakakapag-ano din ako sa kanila. Mas okay yung ganun. Next is nagustuhan ko dito kasi hindi ako namamalengke. So hindi ako nagbibitbit ng kung ano-ano. Yung amo ko parati kawawa, bakat-bakat yan dito yung ano ng plastic kasi siya yung nanggo-grocery. Ayan, so grocery lahat-lahat siya yan. So bahay lang talaga ako. Ang ano ko lang is luto, and favorite ko naman yung magluto, and madali lang lutuin yung mga ulam na pinapaluto ng amo ko, tsaka paulit-ulit lang yung niluluto ko na ulam. Sa 2 taon, halos kada linggo, siguro ilang putahe lang, kaya may mga nagre-request sa akin ng video kung paano magluto. Hindi ko na sila mapagbigyan kasi nga paulit-ulit lang yung niluluto ng amo ko, nakakapagod, nakakasawa. And hindi ko alam, napakatamad ko na talaga ngayon din mag-edit, siguro dahil grabe na yung pagod ko sa buhay. Ayan, so siya yung namamalengke, kaya wala akong problema sa pagluluto kung ano lulutuin. Hindi ako nagdedesisyon kung ano yung ulamin nila ngayong araw. Siya nagdedesisyon yan. Kaya yung bata nagrereklamo, ayaw niya na daw ng ganyan-ganyan. Wala siyang magawa, yung mama niya yung nagdesisyon, hindi ako. So yan yung nagustuhan ko dito kasi hindi ako stress. Pero guys, may tips ako sa mga bago na namamalengke. 'Di ba, nanghihingi kayo ng resibo sa sa palengke. So halimbawa yung karne is 30 Hong Kong dollar yan. Yung presyo niya, minsan ginagawa ng mga nandun sa palengke sa resibo 35. Ibig sabihin sa'yo yung 5 piso pambili mo ng tinapay o ano. Kung kuripot yung amo nyo, i-keep nyo na yung 5 piso, ay 5 dollar, $5. I-keep nyo na yan, tabi nyo para sa kung ano yung bibili kayo ng gulay para sa inyo. Kung ako, yung iba sinasabi na karma daw, ganyan-ganyan. Hindi mo naman inano yan, tinaasan lang nila para kasi yung mga amo dito, walang matinong pagkain yung mga katulong. So yung pa 5 piso, 2 piso, 3 piso na dagdag nila sa palengke, pag tinabi nyo na yan, makakabili na kayo ng pagkain. Kaya yung mga baguhan dyan na namamalengke, tas nagtataka kayo kung bakit 20 lang yung binayaran nyo, pero yung nilagay nila sa resibo is 23, automatic na yon para sa inyo yung 3 piso. Tabi nyo. Ayan. So, may iba kasi na minsan abonado kayo, ganyan, kasi nga nagkakamali kayo ng minsan may kaya tabi nyo kasi in case pang abono nyo din yan. So, next, nagustuhan ko dito sa amo ko kasi
ano pa ba, hinayaan nila ako na tumambay dito kapag day off ko. Hindi katulad ng ibang amo na ayaw nila ng yung katulong nila is nasa bahay. Sa akin, gusto ng amo ko na nasa bahay lang ako pag day off. Hindi siya nagrereklamo or ganyan. Okay lang sa kanya, wala siyang problema. So, nung una, kaya ako lumalabas din dahil nga nahihiya ako na kapag day off ko nasa bahay lang ako. Pero nasanay ako guys na ganun yung ginagawa ko. So, nakikita naman niya na wala naman akong ginagawa kapag day off. Nandito lang talaga ako sa kwarto. Tapos makikita niya lang ako lumalabas ng bahay alas 2 or 1:30. Nakabihis na, magsi-CR, tas aalis na ng bahay. Tas ang balik ko na niyan, alas 5, alas 6, ganyan. So, mas gusto ng amo ko yung ganyan na alam niya na monitor niya kung ano lang yung gawa ko. Limitado lang yung oras na lumalabas ako ng bahay. Dito lang talaga ako sa kwarto. So, mas gusto nila yon kaysa sa yung katulong nila is nasa labas, katulad nung katulong daw dati ng mama niya na Indo na ayun nga gumagawa ng kababalaghan. So tinignan nila yung unan ng katulong sa ilalim ng unan, maraming pera kasi nga nagraraket ng nagbibenta ng katawan. So ayun yung sa akin, gusto ng amo ko, tambay lang ako dito. Tapos yung curfew ko is hanggang alas 8 ng gabi. So hindi na ako maabot diyan. Kaya pinapayagan din ako ng amo ko kapag naghihingi ako ng request. Halimbawa, kasi maaga ako parati umuwi, alas 6, alas 7, bahay na ako niyan. Pag umuwi sila, nandito na ako sa kwarto. Siguro bilang lang sa 2 taon ko mahigit, siguro mga 2 beses, 3 beses lang ako late na uwi. And pinapayagan niya ako pagka ganyan. Katulad nung pumunta ako ng Disneyland, so yung fireworks is alas 9 ba ng gabi. So, ang uwi ko is alas 11 na mahigit. Paalam ako sa kanya. Sabi ko, ma'am, wala din sila dito noon, nasa China sila. So, ma'am, late na ako mauwi kasi pupunta ako ng Disneyland. So, ayan, manunod akong fireworks doon. Sabi niya, sige. Ayan. Kaya siya pumapayag kasi nga hindi ako abusado. Hindi katulad na ibang katulong na dinadalas-dalasan yung pag-uwi ng late. Nung pagpunta ko din ng Macau, ayun, sabi ko sa kanya, ma'am, late na ako mauwi kasi pupunta kami ng Macau, so baka late na yung biyahe namin pabalik. So, okay, take care. So, pag uwi ko, nandito na sila sa bahay. So, alam nila na dumating ako. Hindi sila lumabas ng kwarto. Nasa loob lang sila ng kwarto. So, malaya akong nakakilos, malaya akong nakaligo, ganyan. Paspasok ako sa kwarto. 3 beses lang ako na late. Isang beses is yung nagpaalam ako na may fireworks sa Wan Chai o sa Tsim Sha Tsui. May fireworks yung display, ganyan. Pero hindi rin ako tumuloy kasi madaming tao. Sabi niya lang sa akin, mag-wear ka ng mask kasi maraming tao. Hindi mo alam kung sino may mga sakit dyan o hindi. So, yun lang. Pero hindi din naman ako nagtuloy. Yun lang, 3 beses lang, bilang ko lang. Siguro, yung mga last, hindi na ako nagpaalam. Yun yung nag-bar ako. Wala din sila dito no, nasa Dubai sila. Nag-bar ata ako nun. Umuwi ako alas 11 na din ng gabi. So, hindi nila napansin, hindi na monitor ng amo ko. So, next, yun, yung mga pinapayagan ako sa mga ganyan. Kasi hindi ko inaabuso. So, maaga kong umuwi. Ayan, yun yung kinakatuwa ng amo ko sa akin. Next is, parati siyang magsasabi na may thank you kapag may inuutos siya. Yun yung maganda. Alam ko kapag galit siya kasi hindi siya nagpapasalamat. Pero kapag hindi siya galit, mahilig siya magpasalamat. And the next is, yun nga, ang dito sa akin, kahit anong mga dyan, mga gamit is limitado lang ba? Halimbawa, yung mga gamit, kung ano lang yung available or kung ano lang yung hindi ko ginagamit yung katulad ng blower, hindi ko ginagamit yan yung sa kanila. Kasi, labas na dyan. So, next is, pero yung mga tissue, mga walang problema yan sa amo ko. Ayan. And hindi siya yung mareklamo katulad ng iba na sasabihin na yung budgetin mo to ng ganyan kasi ganyan. Hindi. Katulad ng iba na nagre-reklamo sila kasi yung bigas is tinatanong ng amo nila bakit ang tagal ang bilis maubos. Dapat yung 8 kilo, 1 buwan daw yun. Hindi pwede sa akin yan dito. Malakas ako kumain. So, hindi rin naman ako sinisita. And by the way, nagustuhan ko din dito kasi sa ref nila, yung pinakataas na baitang is para sa akin. Hindi sila naglalagay doon. Akin yun. So, yun yung nila. Nung bago ako, sabi nila, sa'yo yung sa taas, kung ano ilagay mo dyan, pwede. So, yun yung maganda. Kasi nga, alam mo kung
saan ba yung sa'yo, saan yung limit mo or hindi. So, yun yung nagugustuhan ko. And una, maarte sila. Pero pag nasanay ka, parang okay na din naman. Ayan. And nagustuhan ko dito pa is, hindi siya mahigpit sa trabaho. Yung basta nakikita kanyang kumikilos, hindi siya katulad ng iba, linisin mo to, ganyan, ganyan. Pag nakikita nilang wala ka nang ginagawa, hindi ganun yung amo ko. So, hayaan niya lang ako pag halimbawa, wala na akong ginagawa, tapos na ako sa trabaho ko, tapos hindi ko rin malaro yung bata kasi tinuturuan niya ng assignment. Nasa kusina lang ako nagsiselfon. Pupunta lang yan siya doon magpapaluto or ayan, luto tayo ng ganto ganyan. So, yun lang. Hindi siya katulad ng ibang amo na oy, wala kang nang ginagawa dyan, hanap ka na ibang gagawin. Hindi ganun yung amo ko. Sa'yo na mismo, magkusa ka. So, yun yung natutuwa siya sa akin kasi nakikita niya na nagkukusa ako ba. Basta, mabagal lang talaga ako kumilos. Pero pag sinipag naman ako, sobrang din naman. So, ngayon, natagusan siya. Ang laki ng tagos niya. Parang ganito kalapad yung dugo na tumago sa pantalon niya. Kaya nagulat ako pag nakapalda na lang siya, sabi niya, alam mo ba na yung nadumihan yung pantalon ko, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, akala ko pumunta ka lang sa temple, kaya ka may ganyan, kaya ka may damit na ganyan. Sabi niya, hindi. Tapos nilabhan niya muna yung niya, kasi puno ng dugo nga yung pantalon niya. So kinuskus niya muna dun sa CR, tinanggal niya yung dugo, tapos yung mga natira na alam niyo yung tanggal na yung pula pero may natira na parang bakat ng dugo pero parang brown na yung kulay. Sabi niya, Jen, labhan mo nga to. Tinanong ko siya, ano ba nangyari dito, ma'am? Nalagyan ba to ng dugo? Nahiya pa siya nung una aminin. Sabi niya, oo. Sabi ko, okay. At least alam ko kung anong gagawin ko kasi kahit labhan ko yan, kung hindi ko nalagyan ng kung anong yung dapat ilagay dyan, nandyan pa din yung bakas ng dugo. So, yun nilagyan ko ng parang sa atin, hindi siya chlorine. Parang basta yung pangtanggal ng mansya. Ayan, kaya kahit papano dito, yung amo ko may konsiderasyon pa din. Kaya kahit sabihin mo maraming pangit dito sa amo ko, may mga din naman na ilaban ka. Kung 3/4 yung pangit, may 1/4 din naman na matino. Yung kaaway ko lang talaga dito parati yung bata. Yung lalaki, wala kang masabi, sobrang bait talaga. Tapos kahapon dumating dito yung mama at kapatid ng amo kong lalaki. Diring-diri dyan yung amo kong babae. Hindi ko alam kung bakit ganyan siya. Tapos malinis yung bahay, sobrang linis. Tapos nag-doorbell, gabi na yun alas 6:30. Tapos tinanong ko yung amo ko, sabi ko may bisita, ganyan. Sabi niya, okay. Nagulat ako, pinapasok niya, naawa siya siguro kasi mag-aantay pa sa labas. Pinapasok niya, pinaupo niya sa sofa. Ayan. Tapos, ayun, pag alis ng ng dalawa, pag alis ng kapatid ng amo ko tsaka yung mama niya, pinalinis niya sa akin ng wipes yung inupuan. So nakita ako ng amo kong lalaki. Hawak niya yung cellphone, sabi niya, sige, bibidyohan kita, sabi niya sa akin, isisend ko to sa mama ko, sasabihin ko, matignan mo yung ginawa ng katulong namin pag alis mo. Sabi ko, hay, bakit ako ba may gusto nito? Sabi ko gano'n, bakit ako ba may gusto nito? Sabi ko, bahala ka dyan. At talagang gano'n yung reaction ko. Nandyan yung amo kong babae tsaka lalaki. Nandyan yung lalaki, hawak yung cellphone, binibiro niya ako. Tapos yung amo kong babae, nagulat sa reaction ko. Sabi ko, bakit ako ba may gusto nito? Tanungin mo yun si yung asawa mo. Sabi ko ganun. Tapos nilapag ko yung wipes, tas tumayo kayo. Bahala ka dyan. Sabi ko ganun. Ikaw maglinis dyan. Oy, mapagalitan pa ako ng matanda Sabi ko ganun. Tapos tawa ng tawa yung amo kong lalaki. Kasi nga sabi ko, bahala. Tumayo talaga ako. Umalis ako doon sa nililinisan ko. Pumasok ako sa kusina. Tapos tinawag ako uli ng amo kong babae. Kala niya siguro pag pala desisyon din ako sa buhay pag ganyan. Nakakahiya kasi yung ginawa ng amo kong babae. Inutusan niya ako. Ginawa ko lang. Siguro napiko na din yung amo kong lalaki sa pinagagawa ng amo kong babae. Sabi niya, bibidyohan kita, sasabihin ko sa mama ko, tignan mo ma, pag alis mo, kasi pinunasan nila yung inupuan niyo. Sabi ko, ay bahala ka dyan, hindi ako yung nag-utos niya, no, ikaw gumawa dyan, bahala kayo dyan, mapagalitan pa ako ng matanda. Sabi ko gano'n, tapos pumasok ako sa kusina. Tapos tinawag ako ng amo kong lalaki, hindi, joke lang yun, hindi ko naman nisisend yun. Tapos pinagalitan siya ng amo kong babae. Tapos tawa ako ng tawa, syempre din ako, parang ba, kasi masisend yun pa naman yung matanda na yun nagbigay sa akin ng 500 nung bago ako nito, wala akong shampoo, wala akong sabon, wala akong toothpaste. Nagulat ako, binigyan niya ako, tapos yung pera ko nung time na yun, na lang, 60. Tapos tatlong linggo pa ata yung natira para makasahod ako uli. Kaya malaki yung utang na loob ko dyan sa matanda na yan, kahit ganyan yan, para sa amo ko kadiri, pero mabait siya, mapagbigay ba. So, yun lang. Thank you for watching. Alobat na ako. Bye-bye. Love you.